Sa hinabahaba ng paglalakbay ni Luffy ay marami na tayong nakilalang mga villain na nagpahirap ng gusto sa ating mga bida. Iba't ibang malalakas na individual na iba-iba rin ang mga hangarin. At dahil sa nasa final saga na tayo, ay unti-unti nang inuubos ni Luffy ang mga natitirang villain sa kwento. In fact, sa katatapos lang na Wano arc ay tinalo na rin niya ang captain ng Beast Pirate at ang Yonko na si Kaido. And currently sa Egghead Island ay pinagsasabay niya ang isa sa 5 elders na si Saturn at ang isang admiral. No doubt na sobrang lakas na ni Luffy sa kasalukuyan. With his Gear 5 form ay kaya niyang tumalo ng mga high tier character tulad ng mga admiral at mga kapwa niya, Yonko. Naging malaking factor sa paglakas ni Luffy ang mga villain na nakaharap niya throughout his journey na I think matagal lang siniset-up ni Ichiro Oda para paghandaan ang mga big boss ng storya. Speaking of big boss ng storya, madalas nang pinag-uusapan kung sino nga ba ang magiging final villain ng kwento. At kadalasan, umiikot lang ang usapin yan sa tatlong karakter na ito, Fleet Admiral Sakazuki, Marshal D. Teach o mas kilala bilang Blackbeard, at ang misteryosong si Imu. With that being said ay pag-uusapan natin ngayon ang tatlong pinakamalakas na kalaban sa kwento at kung sino nga ba sa kanila ang magiging final obstacle ni Luffy sa paparating na final war. Fleet Admiral Sakazuki, isa sa pinakabrutal na karakter sa kwento. Well, it makes sense naman dahil sa dinadala niyang brand ng hustisya na absolute justice. Si Sakazuki ay mayroong prinsipyo na kapag pirata ka, automatic criminal ka. Wala siyang pakialam kung sino man ang mapatay niya basta't masunod lang ang hustisyang pinaniniwalaan niya. At mas lumala pa ang gantong ugali niya nang ma-promote siya bilang Fleet Admiral ng Marines. Dito ay mas naging sunod-sunuran siya sa 5 elders to the point na kahit labag sa loob niya ang mga orders nito ay sinusunod niya pa rin. At syempre, sino bang makakalimot sa pagpatay ni Sakazuki kay Port Gas the Ace? Ito marahil ang dahilan kung bakit inis na inis tayo kay Sakazuki in the first place. Dahil siya lang naman ang pumatay sa kapatid ni Luffy, which I think enough fuel for Luffy para talunin siya. Let's move on to Marshal D. Teach, also known as Blackbeard. Sa lahat ng pirata sa loob ng One Piece, si Blackbeard lang ang masasabi kong tunay na definisyon ng isang pirata. Paano ko nasabi? Well, dahil yan sa katulad ng mga totoong pirata, si Blackbeard din ay tuso kung gumalaw. Dinadaan lagi sa dahas at kalimitay nagnanakaw. Ibang-iba sa mga pirata katulad ng Straw Hat Pirates na malinaw ang hangarin at nakafocus lang sa kanilang adventure. Sa mga hindi nakakaalam, hango rin ang karakter ni Blackbeard sa totoong piratang nabuhay noong 17th century. Yan ay walang iba kundi si Edward Teach o mas kilala rin noon sa tawag na Blackbeard. At syempre, may history din si Blackbeard at Luffy just like Sakazuki. Dahil si Blackbeard lang naman ang punot dulo kung bakit namatay si Ace. Dahil para makuha ang posisyon bilang si Chibukai, ibinigay niya si Ace sa mga Marines para patayin ito sa harap ng publiko. And because of that, mas maging exciting pa ang magiging laban nila ni Luffy dahil magkakaroon si Luffy ng extra fuel para durugin ang nakakainis na mukha ni Blackbeard in the near future. Now, let us move on to Im Sama. Akala natin dati ang highest authority sa world government ay ang 5 elders na siyang alam ng lahat ng tao sa mundo. But not until chapter 906 dahil ginulat tayo sa revelasyon na sunod-sunuran lang pala ang 5 elders sa totoong king of the world na si Imu. Ang empty throne na dapat sanay walang sino man ang uupo ay mukhang pagmamayari na ang tinatawag nilang Im Sama. Ngunit sa kasalukuyan, ang 5 elders, si Sabo at si King Wapol pa lang ang nakakaalam sa existence ni Imu. Limitado lang ang alam natin sa kanya pero sa tingin ko ay nagtatagalay siya ng pambihirang kapangyarihan na kayang i-rival ang Diyos ng araw na si Sun God Nika. Evident na rito ang lakas ni Saint Saturn at evilness na pinanggagalingan ng kapangyarihan niya. So kung ganito kalakas ang bawat isa sa mga Gorosei, ano pa kaya yung leader nila, diba? So in conclusion, para sa akin, ang may pinakamataas na tsansa na magiging final boss na kakaharapin ng Straw Hat Pirates ay walang iba kundi si Im Sama at ang world government. Sila magiging final obstacle para sa ating mga bida at kapag dumating ang oras na natalo na ni Luffy ang world government ay doon na marahil matutupad ang hidden dream ni Luffy na pag-uusapan natin sa mga susunod na video. So hanggang dito na lang muna ang video to. Kung nagustuhan nyo, i-like nyo na. Kung hindi, i-like nyo pa rin.